Nga sila niya iya ginadumdum o ginadumdum gid sa Dios. Mga utod ka amo ni. Ibalik ta ang gabuhi kung ano mahigugol sa tubangan sa Dios. Pwede na kita tani isikuway sa Ginoo. Pwede na tani sa Ginoo nga hindi na pagtulutan ng magkabo kita sa after na nasala sila ng si iba. Pero sila nilapit, sila niya ginambal ang tao na ginadumdum mo gid. Sila niya ahaw tao man lang siya. Nagapakilala after na makita mo ang gintuga sa Diyos. Pero ano katahong ang mga kabituunan na ginpahamtang sa Ginoo sa kataasan sa langit. Nagapakilala nga wala sa amount na mag-present nimo kung ano ang iyang presyo sila sa isa. Nagsiring sa science, ang isa kapituon, sila niya, may ara na sa daw 6,000 times sa adlaw. Ang kasila. Kan sila niya tinahingaan, ginagabalaan mo gid. Ayan, may question mark sa punta. Aside niya, ginapamangkot niya, ginalantaw niya ang langit, kagdaghatag mensahe, nagpakinistorya sa Diyos. Nag-abot siya pag una-una, kasi niya, ano din pala kahalaga ang tao kayo mo ginadumdum. Kasi niya, ahaw tao, magnan siya o kung ako. Kasi niya nga ating kabalakan mo ini. Mga utod po, sino yung kabalakan ini sa Diyos? Kaya nakita mga utod sa Spirit of Prophecy, nga ang dugo ni Jesus Christ, hindi niya ginpaagay sa inyo kung saan. Nagpakilala kung daw ano kamahal ang mga kabituunan, ang bulan, ang gintuga sa Ginoo sa inyong kalibutan, mas mahal pagit ang kalat sa tao. Amen? Pero mga utod, ang isa sa inyong pagit ng kabangganan, pwede ka mahal ang kabuhi sa tao, pero amo ini kinatigwaan ni Satanas kaya ang atong kabuhi tama kamahal sa katubangan sa Dios. Ang kabuhi ni Satanas hindi na yan mahal sa Dios, wala na yan halaga sa katubangan sa Dios. Amo inang kabangganan nga ikaw kakako kinatigwaan ni Satanas na madisi, madayahan. Kaya nga Iglesia ng mensahe sa Salmos chapter 8 verse 3 and 4, wala nilabot si Satanas. Bisan ikaw ay ako tama na magkasasala sa inyong kalibutan, hindi kita perfecto. Pero mga utod, kapag imo ay naging pasinungan, naging appreciate mo ang gintugas sa Diyos. Mga utod, isa ikaw na ginakilala sa Ginoo na mahal tagapon sa tubangan sa Diyos. Ang wala na kung diretsuhon libasa, hindi mo makuha niya ng punto, pero kung imo isa-isahon mga utod, nagandudlo ini sa pag-comfort ni Jesus Christ sa iyong kasama. Ang next, ano pag mga utod ang niya? Makita sa manuscript, page 334, paragraph 5, sila niya, "And why should I want to open my eyes wide to see everything that is disagreeable. Tama. By beholding, become change. O, sino? Yan. Luyag ko mabuksan ang akong nga mata. Tama? Why? Patakoon nga makita ko gid niya ang kabilugan. Buksan ang akong mata sa dako. Nga mata akon makita ang tanan nga hindi maayo. Nagapakilala. Gusto niya sila ni Ellen White, na-experiencehan ni Ellen White, nga gusto pagin ni Ellen White, nga buksan pagin ang iyang mata sa white o kung sangkat. Kung sa atong pagpamudloon, panabuon, kay sila niya, dili mga utod, nga makita ang tanan nga hindi maayo. Nagapakilala, kapag imo kinastadihan ang gintugas ang Diyos, kag
reflect mo sa imo kaugalingon, makita ko mga utod ang mga hindi maayo nga dapat itigmon mo. Kag ang dapat nimo nga himo. Kag siringan diri. Paagi sa pagtan-aw kita nagabako. By beholding become change, ikaw siringan nagabako, naga-change ang imong life. Nga, mga utod sa totoo lang istorya. Nanugod lang atong panibahon, nga matakpan man ang kita kaluwasan, nga wala kita pagbago. Ang ako masilin, totoo, kung makita mo lang man, ino magaling mo hindi ka magbago, untak ka na simpa. Kung man lang mga utod masulog na magkasilin ka ito. Pero kung gusto mo na mabago, kang i-invite ang balahan ng Espiritu, sila nilingwet ka ang siya ng Espirisahan na gusto na ngayon, buksan ang niya mata, saan ako? Kaya makita niya ang mga mahiko, kag sila niya nagtutlo ina, saan akong pagbago? Ang mga sila ni David. Okay? Pero may hinambalan nga sila niya. Kung nakita ko naman nga, hindi naman kamaluwas, hindi ko lapas na lang kapag gusto yung kaguling mo. Nagapakilala mo sa Ginoo nga, himuon niya ka po sa buong kadaan banal. Ano galing banal? Balaan. Kinahanas. Ikaw pag ako sa buong panahon. Ang next pag ito, ito na mo rin. Let us look Jesus and consider the loveliness of His character, and by beholding we shall become changed into the same likeness. Namin na, tuloy nga, magtulog kita kay Jesus Christ. Yakat, pinagpinagon ang katahong sa iya kinaiya o karakter. Ayan. Yakat, paagi sa pagtanaw, o kung pag-study, o kung pagtutog mo kay Jesus Christ, niya mag-bako man, o kung niya mag-bako sa amuman nga dagway, nagapakilala, sila niya, kapag kinatulog mo, pasinugkan mo ang presensya sa Ginoo, sila niya, nagabako man ang imo nga alam karakter sa Ginoo. Ako na gusto sa Ginoo, part niya sa paghanas. Ayan. Ano pag yung mga utang dili? Nakakita na ko ini, kaya hambal ni Ellen White sa Ellen White, Space 56, paragraph 1. Sila niya, Satan's object was to keep them deceived and draw back and deceive God's children. Nga mo rin ginambal ni Ellen White? Gusto sila niya ni Satanas nga maintuan bisan pa kaanakan sa Diyos. Kaya nakita ni Satan ang process nga kung ano ang katahong sa gintunga sa Diyos ang imo ginatutukan, nag-reflect sa imo kaugalingon, nga magatutok kapagid, nga makita kapagid ang karakter ni Jesus Christ, nga nag-transform sa imo pagpako, nga sa biyak sa atong pagkamakasasala, hindi kita perfecto, pero mga utot pa sa balaan ng Espiritu, pagkilala sa time nga mag-stop na, ang tanan nga naghahana sa iglesia nga nagawaginatud-on, tagaan sa Ginoo sa pagpakamayo nga mabato ang atong padya. Sa bilang sini, ang hambal na Ellen White, Satan object was to keep them the same. Padayaan, bisan pang anak sa Diyos, atong inita na kayo kung anong iniklase daya nga, balong ako ini. Kapag si Satan mag-iho na dayaan ka na ikaw, siguraduhon tingnan ni Satanas nga wala ka kabalo na ikaw na dayaan. Oh? Tuliton ko, kapag si Satan na ang maglakad, ang magplano, nga iwan-unwan ka na, siguraduhon ni Satan nga ikaw nadayaan nga wala ikaw kabalo. Bisan si Iba dito sa atin sa Eden, sa Ellen White, kinikarar ni Satan nga siya tanan nga akong alipores. Dahil alipores, tanan nga mga sumunod ng mga panulay. Palayaw ka mo, wala sa isa nga mag-entra sa amon
iba. Dapat duwala kami ni iba ka one-on-one. Pero sa iniliwan, wala nagkulang ang Diyos nga kadaan daw, day and night, may angel sa angkat na Father nga ginapaistorya sa anak niya kay iba, nga sila niya maabot ang level, hindi nyo pag sa pakon kay sila niya kubaon niya kasubuan, ng impactan nila sa atin sa gilid. Buot sila, wala nakulang ang Diyos sa ila. Pero pag one-on-one ni Satan, tama ka Pino, magsa si iba na ipatanya na ang instruction sa Diyos. Amo man ini, buot sa ikaw, pakitaon ta, kung ano ini nga daya sa imo kang sakon, sa babae kang sa laki, ang ini nga daya karon. Okay? Ang ino ito ang daya. Ang next. 1 Timothy, chapter 2, verse 12 and 14, ako pasahol mga autor. Sabi niya, tandaan niyo, 1 Timothy, chapter 2, verse 12 and 14. Yang sirisang Biblia, hindi ako naghambal, kundi hambal Biblia, wala ko kinatugutan ang mga babae na magtudlo o kung magdumala sa mga lalaki. Nga, after sa pinto mga autor, hindi tayo matrakay ng next. Naghambal si Pablo, nga hindi ko kinatugutan ang mga babae na magdumala sa mga lalaki. Kaya subong mga autor sa prophecy, nakita na nga ang mga babae nga ang nagadumala sa mga bana. Bisan lubiyahan na ito mga autor. Babae na niya ang makamahal. Pero ako sa kalubi-lubiyan mga autor niya, may pake sa babae yan. Ako magpayawag sa babae. Kasi Rico, wala pa tayo nagpirmahan na. Exercise yan akong gusto. Nga na magpayahan mo sa iyo prinsipyo. Nga pagtiyot naman nga hindi ko makita sa iban. Paano mo naman magpili sa mayo? Amo na turot-turot mga autor. Ang kaya mga autor, kinhampat, o sa mga soltero ha, huwag tumulog mo sa pamilya. Pantayin nyo, hindi ka mo, pagdumala, pasahan nyo. Ara, kung isa ng mga babae nyo, huwag isog pa sa lalaki. Right? Sige, isa dyan ako mga isog na. After sa pintong at paliran sila, kinahanglan, maghipos lang sila. Oy, mga babae, kinahanglan, hipos na niya mo. Pero kung duwala ka mo, wala ka mo conversation. Pero kung may kapatid, ayaw kayo magkasala ka sa kapangan sa Diyos. Respeto. Ang ginabay natin, respect. Kaya nga, ang ginabal, bisan pa sa tagas, balikan ka ha. Ano bisan pa, hinananakan sa Christian, sa ugat ni Goan, sa tagas na mag-disay. Amo ning talong. Karoon na ba ito naman eh? Kinahanglan, nga maghipos lang sila sa 13. Ato pasahon. Kaya una, tandaan nyo kayo ha, sila niya, kaya una, naging tuga si Adan. Wala kinhambal na una, gintuga si iba. Ang ginhambal sa statement, kaya una, gintuga si Adan. Kagdason lang si iba. Ang next, bagay, sa 14. Kag hindi si Adan ang gindayaan ni Satanas, ha? Kundi ang babae ang gindayaan kag naglapas ang suko sa Diyos. Klaro? Allah. Sige, balbalin ng mabanan nyo. Panumduman nyo sa lilipon. Hindi si Adan ang una, hindi si iba ang inuna tuga, kundi siya ang inuna tuga si Adan. Nagpakilala ng subang. Kung sa mga subang pa ganyan, ay, sige ko ang subang ha. Huwag ka pala natawag, huwag na natawag subang. Hindi na kasi tuga niya ng subang. Kahit Adan niya, una nituga sa Ginoo, kinespito niya, timuhan niya sa statwa. Kung anong kataas, ay iba sa Adan. 14 feet, inihap na statwa. Kinimuhan niya ni Jesus Christ ang luna, ang umana kataas. Kag ang next, kag hindi siya dan ang kindayaan ni Satanas, kundi sila niya ang babae. Karon yung kindayaan, ang mga nag-isog. Sila pa siya, ano sila, so nagro, may kabana mo, isog si bana mo, no? Ay, kaya mo, siya, ano ba? Next, mga utol, sila niya, kundi ang babae
gindayaan kang naglapas sang subok sang Diyos. So, ayaw nyo dyan? Dyan? Taray ano? Inyo pa na awayon? Inyo pa na locator? Ang Biblia ang naghambal sa inyo mga kapatid. Nagpapakilala sa totoo na mga dapat transparent. Pero si Ellen White, sa wala pa nakasala ang tao sa atin sa Eden, sila niya equal ang tao, babae ka lalaki. Panihiyugin sila mga utod. Pero sa New Testament, nagpagawa sa statement na dapat mga utod yung mga babae minimize na. Kaya base padayaan ka mo. Namin lang yun yung insulto kasi kita yung bana nyo sa damo tao, pero wala yung kapalong ang Ginoo base nagkasubo na kay hindi ka buo na ginto gabala. Ano pang next? Ano is mo ito na rin? Ang 1 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9, naghambal bagay mga utod, kasi niya kay ang lalaki wala paghimua halin sa babae. At ha? Buot sila no? Sila niya kay ang lalaki wala ginhimo paghimua halin sa babae. Kaya sa aton nga doctrine, sa creation, ang babae gintuga halin sa lalaki. Wala sa nababasa nga si Jesus Christ nagwa pa sa luna nga ginhimo babae. Kundi sila sa aton nga statement, si Jesus Christ ginpatulog niya si Adan, kag gitwaan sa unod kagamay nga tun-an, kag iya ginhimo babae halin sa kay Adan tun-an, halin may kay Adan unod. Kag ang namin pasini nga pag-study, kay bago huwaan sa Diyos si Adan sa unod katulan, sila kalinway, kirigit sa may tuo banda, gitwa ang grapes, kag ang unod, kag pagkatapos niya, intipod na kinupirahan niya, intipod na wala git sa aki, nagapakilala, nga sa tuo, kay sila kalinway, kay ari diri banda sa right side ang natawag heart. Buot silikon ang lalaki, kasi amo nang kinaya sa lalaki, gusto ka mga babae, makasala, kayong iwaman lang kami ng mga babae, mga lalaki, kasi kami ang mga babae. No? Kasi kami ang mga lalaki, mga babae. Kasi pilit ang amon ulo, kapag namin ang babae, mga ano. Kaya aging pahapon lang na sa Ginoo nga, sila halit sa dalog sa ating heart, banda sa heart. Part na lang sa ating nag-iinay, tumpa. No? Okay. Sa 9. Kag wala man paghimuha ang lalaki para sa babae. Ano pa rin mga utod? Sila niya, wala man paghimuha ang lalaki para sa babae. Pinagpakilala mga utod, kung sa Adan ang kabaliya, okay lang. Kung kami ganyan single, okay lang yan. O sa punto. Pero ang next statement, sila niya, kundi, ang babae, hindi mo para sa lalaki. Nagpapakilala ka mo ng mga babae, hindi mo parangin ka sa amon. Oyster Ross, hindi mo kaparangin ka kay Brother Larry. Yan, bakit sa ito siguro? Wala niya yung natingin sa amin. Ayan. Galing ka ng mga lalaki na may nanayaan sa step place ako naman eh. Ang babae naman walang asawa na buot naman. Ang lalaki malayaan naman kay ilang inaaway ng asawa. Hindi sila sunod sa pag-isapan ng mga mga idea na walang kamiyan na sa pambayat-bayat mo. Wala pa. Salamat ako ini. Nagpapakilala. Kadawang tinatulungan sa New Testament nga ang pinapakita natin ang respect na hindi natutulagan, hindi napagtulutan niya maka-insert si Satan. Amor niyo po siya. Ang pinapakita natin niya ang gusto sa Ginoo nga matamis ng lalakong relasyon sa bagay sa Ginoo. Nga, ang tanan-tanan sa Ginoo, tanan-tanan nga may mga partner, ang asawa, pag-abot sa Ginoo, sila niya, may takok sila na responsibilidad sa langit na mga bulahan ini sila. Wala makastadi sa mga laon ng mga wala sa bata. Kung anong inyong status dito, pero basta isa ang kaya dito. Okay, ang next mga utod. Sa volume 5 sa Bible Commentary, page 1100 paragraph 4, sila niya diri, but if you have only one talent, ini nga talento, kinaimprahan ini ni Satan.
nakita ni Satan nga ikaw tali may talento, bisan isa lang ka talento, maiyon ni ma-expand. Pero masilingaw na yan, ako lang ko yan nahulyan ko Diba? Pero sa niya mo nga, pero kung ang isa lang ang imo nga talento, sila niya, gamita ini isang maayo nagapakilala, bisan ang imo nga talento ya, kanta lagi ito, kung pagsula, pag-abi-abi, sila niya gamita sa maayo ini nga talento. No? Kag sila niya dili, kung ang mga talento na hindi ini malubog o maburit, wala mo ini siya kinahugtan sa maayo. Sila niya, makaangkon sila sa ibang nga mga talento, ma-intra si Satanas sa talento mo. Hindi na ma-use. Hindi na magamit. Okay? Ang next manutod, sila sa Matthew chapter 25 verse 13, ang paandam niya sa Ginoo, after ng istadyata, ang mga daya, nisbitan, babae ng lalaki, ipahayag sa creation, nga gusto sa Ginoo papunta ang Espiritu, may paandam ang Mateo, kasi nga, busa, bantay kamo. Wala kamo na kay balo sa adlaw, sa akon, tagna. Wala na kulang ang Ginoo, kagay sa tayong Ginoo. Damo-damo sa katawhan nga wala nakabantay ka, ginwarningan, pero wala din sila nagpati. Pagka-cross ang arka mga utol, dito sila naghilunson, pero wala na ang time. Kundi nagapabilin ang ginatawag mga utol nga pride. Abi mo yung mga tao walang mabalihan na to. Pintis ito. Sa dulang na liyon, basta nagkatuwa ka sa Ginoo, okay lang ka. Imo na yung-doctrine. Sila nilutin na mga karakter bugal. Kaya sila gusto nila ang Ginoo pa masunod sa imo. Pero ang Ginoo nakahulat na sa imo. Mga utol, may arak man mga tumulong na nagdeklaraan na sila niya, ako yung himpit na hitutong na niya. Pero mga utol sa totoo lang, ang ato ng pag-study, ang ato ng paghana sa iglesia, kapag ang Diyos ng imo nga istoryahon, ang Diyos ng imo pangamuyo, nag-istorya ka sa Ginoo, ayaw pagyala sa Ginoo nga ikaw mahimpit, ikaw matarong. Pwede ko yan makahambal yan kay Padre Jenjit, kay Padre Landro, mabrad mo yung sala sa imo si tao. Pero kapag ang Ginoo na aton nga istadihan, kita nagapinalo sa prinsipyo, sa kahom, sa malang espiritu, para nga ikaw hanason, ikaw yung banal, kilalahon dali sa Ginoo nga ikaw trapo, ako makasasalan. Kaya siling niya lingwag, siling niya sa time ni Moses. Sa selected messages, 353, naghambal si Ellen White, nga siling niya ang karakter ni Daniel, ni Moses, ni Joseph, ni Elijah. Wala din sila nagkilala na sila banal, sila himpit, sila mataro. Why? Sa bagay si Moses, mga utol, naka-experiensya, nga ginhambalan sa Ginoo, nga siling niya mga buka ang Red Sea. Mga utol, si Daniel naka-experiensya, nagihulog sa mga sa leon. Wala si Daniel nag-inkaon sa leon, pero si Daniel naghambal ang spirit of prophecy. Look at Daniel! Pero kita yan, makahatag lang kamay na pag-ubra-ubra sa simbahan, papel-pel lang sa Sabado, Bernes, Merkulis, doon ka karang na, anytime! Ano mamata ko sa ako? Ready na ko sa langit! Abo mga buto, tayaw pa. Doon ikaw yung minakaptan niya yung sarili na tingin nga hindi. Pero pag imo ihambal na Ginoo, bisan ano ako, nagapakatutom sa iglesia, nagasunod sa patakaran, sa doctrine, pero wala ako sa porsyento, sa kaluwasan. Sila yung isang aspecto, pero sila imo naging deklaran, ang palaan na espiritu na nababa, at ikaw yan, iputol pa din niya, imuhon ng pagmintinan, kakarakter, para na ikaw manging banal. Pero kung kilalahon mo nga banal na subong, tutok ka na, ang
kini ginhambal niya mga utod niya. Look at Moses and the prophet. Look at Daniel and Joseph and Elijah. Si Elijah mga utod gihigabot. Naghambal na si Elijah na Ginoo, wala na ko sa pagkaon subok, kinahanglan ko bilang ulo ng pagkaon. Naka-experience si Elijah na nagdulog itong Christmas na uwak sa pagkaon kay Elijah. Pero si Elijah, sa spirit of prophecy, wala siya naghambal na ako, Ginoo, ready na ang palangan. Sa paylos na mga utod na wala kinikilala ni Elijah na siya rin palangit, kindala sa Diyos sa langit. Panya? Si Moses, mga utod niya, nakadiretso istorya sa Diyos sa Mount of Sinai. 40 days and 40 nights. Ginbasa ko ang sulatan sa Patriarchs and Prophet. Nga sila na rin si Moses at least magkakto sa may Mount of Sinai. May araw sa natawag ng 6 days preparation. Sila niya, kung idapon mo ang 6 days preparation bago sa mag-enter dito sa Mount of Sinai, sila niya 40 days and 40 nights plus 6 days na preparation. Kaya si Moses sa sunod sa 40 kada nakapag-istorya sa Ginoo. Pag wala sa record ka siya, nagkaon, nagtulog, kundi sila niya nagasigisigi istorya sa Diyos. After nga siya nag-istorya sa Diyos, wala din si Moses na deklarar. Nga siya panal siya mapalangit na rin sa langit. Kundi sa Bible sila, gikilala kay ni Moses nga sila niya isa pa din siya makapasasada ng tao. Gideklarar sa Biblia nga si Moses na hapon man on earth. Kag ang natabo, si Moses at si Elijah gitala sa Diyos sa langit. Nagapakilala. Kapag ineklarar mo subok na ikaw rin din na sa langit, base timuan ka sa tagas na hindi ka makapalan. Pero kung ineklarar mo, Ginoo, wala ko sa porsyento sa kaluwasan. Kinaglan ko ka ng presensya sa palaan ng Espiritu. Dako ka posibilidad na ikaw ay pulikan sa palaan ng Espiritu na manipanan. Ang siling ni Ellen White, mga utod siling ni Stephen after siling niya, si Ellen White, wala siya nang kilala o kung nag-claim nga siling niya, dabo sa mga tao na nag-claim o kung nag-hambal na sila sinless. Why sala? Pero, sila niya initungod sila malayo kay Kristo, kinahambal ng Spirit of Prophecy. Makita sa manuscript, page 354, paragraph 2, nga sila niya Ellen kapag ang tao, ang utod, maghambal, nga siya wala sala, siya sinless, siya himpit, siya balaan, siya rin hinapalangit, ang hinig sila niya Ellen sila niya wala siya sa tulong malayo siya sa Ginoo. Kag ang hambal sa Spirit of Prophecy at sa pinto, ang hambal ni Ellen wala kung nagtilaw nga maghambal o kung mag-claim o kung magkilala sang sina nga mga butan. Bisan pa si Ellen White nga isa siya kamanalag na wala siya nagpagwak siya bibig nga siya sinless. Asin siya mataro. Kundi kinaglalaya nga siya isa sa kamakasasala. You have never heard me say, I am sinless. Sila niya wala ako nagkakambal o kung makabakti, sila ang mga talaga ako nagkakambal sila. Waay, kasi makita ako mapakita ng nagkakambal sa ito. Yes, siya ba na? Pero niya, kamo utol na makita ko na, yung duman ko, para lang daw. Kaya amigo ko, niya Brad, ang amon nga tubagan pala, grabe magmaway kung makainom. Yung saway sa kasaway. Yung mawaya naman ka sa kayo daw kay makainom ka, nakalabaho siya sa pag gusto ko mawin din, kaya nakita na lang kami ang nasildan ng balaan. Hindi ba din palagay, natakad, magpupul sa mahaway ang makainom, o ito bulan buha ay dalanis pa rin. Pagkita niya kalahak niya mo sa ispadin, kaya sige niya, kasapat sa ito, kagawa sa muna, takad ako! Nagdalagan pa ng mahoy, siling sa nasulit sa akin, di ba? Kinhambalan ko siya na nataktaan mo sa ito, karoon hindi mo ulo. Nagdalagan pa ng mahoy, pero ito ka pakilala ng mahoy. Pero ina siya na tao, nakakala, marinig sa malakit. Di ba? Okay. Ang next na
Ang John chapter 1, ang verse, First John chapter 1, verse 10, naghambal, kasi niya, kung magsinig kita na wala kita sala, ikinahimo ta ang Diyos na Panginoon. Klaro na na. So, subok-subok, hindi na mo hambal na wala ka sala. Sakto ito kinapala kita mo nila. Oh. Kaya kung naghambal ka karoon na wala ka sala, ang Biblia naghambal 1 John chapter 1 verse 10, silingihan, hindi mo ang Ginoo kaputigon. Kung magpagkablan, yaman ang kapal ng iyong kaputigon. Tanya, Ginoo, bayan ng pala sa sakros, tanya, Ginoo, bayan ng baba. Tanya, wala na bugay. Tika, hindi ka sa arang bugay mo, kauturan wala pa kinitaran ng mga banal kita. Hindi pa. Nagkapakilala, Espiritu ng kauturan sa dugo ni Ginoong Hesus. Kaya wala kita kay malosang iya pulong, nagkapakilala, bisan ano sa aton ng parasimba. Ano kita nagkapakita, nagkasupport sa iglesia. Kag kung imo man lang kinakilala na ikaw mga tututong ka na nagbatakol ka na sa inyo hindi mo pinuputigon, kag silip itiklara sa last na statement kasi niya ginhimo mo siya nga wala mo na hantupan ang tulong sa Diyos.